guys, good evening. Magandang gabi, maulan na gabi sa inyong lahat. So, welcome to my channel, Remcy Day. So, ngayon, nga pala, Merry Christmas and Happy New Year. So, ngayon, hindi ko kayo medyo update sa aking, dahil medyo maraming kulang, baka bukas mamili ako. Before ng 31 kasi mas maraming tao pag 31 ba, maraming busy ng mga tao, marami nang mamimili. Alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas, last 2 minutes kung mamili yung mga tao. So yun, baka bukas 30 makapamili. Hindi ko lang alam kung sa Pure Gold o dun sa grocery na pinamimilihan ko malapit sa palengke, baka doon na lang kasi para makapamili din ako ng konting frozen goods. Then yun, marami na rin kasi akong kulang dahil ubos na rin yung ibang sitchiri akong ubos na. Yan, yung mga biscuit ako na kulang. So maingay pa. Sarado na yung ibang tindahan dito. So alam mo naman ako, alas 10:30 na ako nagsasara kahit maulan na ganito. Marami pa rin naman bumibili. So yun, ipagkwentuhan lang ako ng konti, then baka bukas ko na kayo may update sa tindahan pagkatapos ko mamili. Ngayon, balak kong kwento, balak talaga yun. May ikwento ko lang sa inyo yung dati kong tindahan. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung dati kong tindahan. Ito rin yung mismong tindahan ko dati. Nag-start din ako na parang ganito karami lang din yung tinda ko. So, yung tindahan ko ngayon, itumegal siya ng siguro 2013 ko kasi siya binuhay eh. 2013 ako nag-start na magtinda. Then nag-end siya ng 2016. So 2013, 14, 15, 16, 3 years din siguro siya. 3 years din siyang ano ba yun? Parang nag-run, parang yun, nalugi siya, nawala siya, nalugi siya, pero lumago muna siya bago siya nalugi. So kaya siya nalugi kasi nagpaaral ako ng 2 college na sabay. Yung mga panahon na yun, may income pa naman kami iba. Pero yung almusal namin, kasi yung almusal namin, nauna pa talaga siya. Nauna pa kami nagtinda ng almusal bago kami nagkatindahan. So yung bago kami nagkatindahan nagkaalmusal, may mga tininda pa kami na iba-iba. Naghalo-halo kami, nagsariwang gulay, karne, ganyan, isda. Yan. Kasi mahilig, kumbaga yun yung namin na maging hanap buhay na yan. Pera pa yung hanap buhay ng asawa ko. Yan. Parang gusto pa rin namin magkaroon ng extra income na kasi sayang yung pwesto. Ito kasi yung pwestong to, parang ibinigay lang sa amin. Itong harapan, parang nanggaling lang ko sa hipag ko. So, yun. Mapalaki lang na, ayos lang namin na medyo napalakihan ng konti. Yun. Kaya kami na magtindahan. So, at saka gusto ko talaga tindahan. Parang ewan ko ba't gusto ko ng tindahan. Kasi parang ang feeling ko sa tindahan kasi parang mabilis ang pera, mabilis siya mapalago. Yun ang parang ko sa tindahan, parang feeling ko sa tindahan. So, yun, nagpaaral kami ng college ng 2 sabay. Kasi yung panganay ko tsaka yung panganay ko sa kayo, pangalawa ko ngayon, dati kasi bunso ko siya, hindi pa nasusundan. Kasi nanganak ako ng 2019, February 2019, nanganak ako din sa bunso ko. Kaya mag 2 years old pa lang siya by February. So yun, nag
nagkaroon kami ng nagpaaral kami ng college sa private. So alam niyo naman ang private kung gaano kalaki ang tuition niyan, diba? So yun, nagsabay sila, nag-enroll muna sila ng public, pero hindi sila pumasa, hindi sila din, bukod sila late sila ng pagpapa-enroll ng exam, hindi pa sila nakapasa. So ako bilang ina, nang hinayang sa taon, nang hinayang ko dun sa taon na lilipas na hindi sila makakapasok. So nag-decide ako at nakiusap ako sa asawa ko na ipasok sila i-enroll sila sa private. So kasi medyo maganda kasi yung kitaan namin ng mga panahon na yun medyo maganda yung pasok sa amin ng pera ng mga panahon yun. Bukod na yun nga, yung may extra kasi yung asawa ko, may trabaho pa siya dati. So yun nga, dinagsabay sila. First year, second year, medyo maganda pa yung pasok ng nakabayad pa kami, nakababayad pa kami ng tuition, maganda pa yung bayaran nun. So nung tumungtong na ng mga third year college sila, first sem third year college yan, medyo parang napipil ko na parang nakukuha na yung sa tindahan, bumababa na yung sales ko, bumababa na yung pampamili ko, hindi na ganun kalaki. Dati, namimili ako, pinakamababa 7,000 to 10,000 ang pinakamababa ko bawat pamili ko. So, yung marami kami malakas akong umorder ng soft drinks, kahit maraming tindahan dito, malakas yung tindahan. So yun nga, medyo nawala yung income ng asawa ko, nawala yung extra income niya, pero andun pa rin naman yung almusal. Wala yung extra income niya, tumaas yung tuition nila kasi nga every year, every sem, bawat first year medyo mababa pa, second year may mga sem na mataas ang tuition nila, pera pa yung mga kailangan nila, uniform, books, ganyan, may mga ganun pa sila, may mga project, ganun. Yun, halos lahat yun nung pangatlong taon na nila, doon na halos, dito sa tindahan na halos nakukuha sa almusal at saka sa tindahan. So meron may abot ko yung asawa ko dun sa hindi na ganun kalaki. So yun, tapos 2015 nawala pa yung focus ko sa tindahan kasi nasali ako sa Ginang Kamarin, isang beauty contest dito sa amin. Parang ganda, no? Beauty contest dito sa amin. So nawala yung focus ko na almost 2 months ako nag-practice kami ng sayaw, nag-practice ako ng talent ko, ganyan. Tapos pati sa pagsasalita, pati sa paglalakad, yan. Kaya nawala yung focus ko dito. Tapos gumagastos ka sa gown mo, sa damit mo, sa sapatos mo, bibili ka ng sapatos, ganyan. Kaya so yun nga ang nangyari. Third year college yung mga anak ko, pinilit namin na madagdagan yung puhunan. So nag-decide ako or nag-usap kami ng asawa ko na kumuha sa Mumbai ng pandagdag ng puhunan. So alam na utang, di ba? Utang, di araw-araw kung maghuhulog sa Mumbai. So yun ang nangyari. Pag ganun pala, mas malaki yung tendency na bumagsak ng tindahan kasi araw-araw kang nagbabayad sa kanila. Kahit sabihin pang 10% o 15% lang yung patubuan nila, malaki pa din yung maaay sa tindahan.
So, yung pagbabayad ko yun, eh, hindi pa natatapos, nawawala na naman yung laman ng tindahan namin. So, ngayon, parang na-feel ko na, yun, nakakaramdam na ako ng lungkot kasi nga, mawawala yung, kumbaga parang, So, ganoon, ayun, hanggang sa bumagsak na yung tindahan namin, hanggang sa nawala, ang natira lang yung almusal, na hanggang ngayon, eh, may almusal pa naman kami. Minsan, i-videoan ko yung, i-vlog ko yung almusal namin, sa umaga. So, yun nga, sa ganung paraan, so yung ganung sistema na yung ipupuhunan mo sa isang sari-sari store na maliit lang eh galing sa utang ay hindi maganda, talagang hindi maganda, hindi ka lalago pag sa utang nang galing ang pinuhunan mo. 99% talaga mawawala, kahit sabihin sigurong napakaganda mong humawak ng negosyo, kung ang puhunan mo ay galing sa utang at yung araw-araw kong nagpuhulog, hindi lalago, hindi siya kaya kahit na siguro maliit na puhunan, kung yung sariling pera o at hindi galing sa utang, yung pupuhunan mo sa sari-sari sa inyo, malamang na lalago yung tindahan mo. At saka yung hindi nyo dito kinukuha lahat ng kailangan nyo. O, dito man nyo kunin pero babayaran nyo, eh, mabilis yung paglago ng tindahan. Yung na-experience ko sa unang tindahan ko, eh parang natatakot na akong gawin dito sa tindahan ko. So, nagkaroon lang ako ng swerte kung dahil sa kapatid ko, una siya nagkatindahan, ay hindi niya naasikaso, ibinigay niya sa akin yung tindahan dahil na meron akong pwesto. Eh, siya kasi nangungupahan. Eh, ang laki ng upa niya. So, hindi ganun kabilis yung benta niya, tapos nagkakaroon pa siya ng mga expired na item. So, palugi siya. Kaya ang nag-decide siya na ibigay sa akin yung iba niyang tinda at nag-open ako. Nung dinagdagan ko na lang yung puhunan. So, yung ibang items yan na hindi na nabenta, na pwede pa, ikinuha ko, binigay niya sa akin. Tapos, ako na nagtuloy ng tindahan kasi nga, ako nagtuloy ng pagtitinda kasi nga, may pwesto ko na hindi ako nangungupahan. So, at saka kasi, talaga nagbabalak na talaga ako ulit magtinda. Kaso, ang sabi ng anak ko, siya nga yung bibigyan niya ako ng papuhunan kapag nakapasok na siya nitong January sa trabaho niya. So, yun, pero hindi ko na siya mahintay kasi gusto ko na talaga magtinda. Parang, kasi ako kasi yung tipong nanay na talagang hindi yung labas ng bahay. Ako yung tipong tao na hindi talaga masaya sa labas. Kumbaga sa pamamasyal or sa hindi ko talaga, mas gusto ko dito kahit maraming stress sa loob ng bahay. Ewan ko bakit gusto ko dito sa loob ng bahay lang mag-stay. Tsaka isa pa, may anak kasi ako, kaya hindi rin talaga, kailangan talaga nasa bahay ka na. Eh malaki, yun lang, ito lang naman ang sari-sari store lang naman yung parang isang trabaho, isang negosyo na pwede nasa bahay ka lang. Lumabas ka man o mamimili ka, diba? Pero mas laman na nasa bahay ka, diba? So, yun lang. Kaya siguro, yun yung istorya ng aking unang tindahan. So, may lesson, may na huwag kang kumbaga na kailangan sa pagtitinda ng tindahan may focus ka din. Kumbaga andito rin yung kumbaga andito rin yung puso mo. Kumbaga hindi ka lang basta nagtinda or nagsari-sari store. Kailangan kahit pa paano gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo yung pagtitinda mo, gusto mo yung so yun nga yung kwento ng aking tindahan na bankrupt. So meron akong picture niya, kaso nasa isang cellphone ko. So
hahanapin ko pa. Ipopost ko minsan yun yung ano, yun yung papakita ko sa inyo. Yung dati kong tindahan na pati yung, hindi ewan ko lang kung may picture ako nung medyo kita lahat ng tinda. Pero meron ako, ipapakita ko sa inyo. So, yun nga guys, thank you sa panonood. Thank you for watching. Thank you for subscribe. Sa mga nag-subscribe sa akin, salamat. At yung mga hindi pa, please subscribe po. Pwede po kayong mag-comment, mag-like, or share. Yan po. Kita-kita tayo sa susunod na video. Okay? Kita-kita tayo sa susunod na vlog ko. Okay? Salamat sa pakikinig. Good night. Good night everyone. Keep safe. Happy New Year. Sana masaya yung New Year nyo. At sana matapos na rin yung pandemic na nararanasan natin, kasi medyo limit ang ating galaw, limit yung mapupuntahan. Marami pa tayong hindi na nagagawa dati na hindi natin nagagawa ngayon. So sana mag-end na yung pandemic, no? Sana tsaka sana yun. So good night everyone. Thank you. Bye bye.